Tuloy sa mga balita, ikalawang bahagi ho ng ating pagbabalita ngayong tanghali. Ako pa rin ang inyong kasama si Wang de la Peña. Mga balik normal na ang biyahe ng LRT1 na saan pa rin umano na ang pagkaantala ng mga biyahe ng tren. Sa interview ng DZXL sa takapagsalita ng LRTA na si Atty. Hernando Cabrera, sinabi nito 22 tren muna ang kanilang pinapayagang bumiyahe dahil sa aberya na sa rectifier na nagsusupply ho ng kuryente sa mga tren. Ayon kay Cabrera, posibleng abutin na maghapon na damag ang kanilang gagawing pag-sasaayos sa wiring ng LRT. Ang nangyayari dahil may problema siya, kapag dadamihan natin ng trend yung i-deploy, siyempre lalaki yung konsumo ng kuryente. Sa dami ng i-deploy yung trend, magtitrip siya. Hindi niya kakayanin. So to avoid na mag-shutdown siya at magkaroon, may tuloy-tuloy pa rin yung servisyo natin habang nire-repair natin siya, ginawa natin, nagbawas talaga tayo ng i-deploy natin. So hanggang ngayon, 22 na lang yung tumatakbo. Ang problema nito, bukod sa kukunti na nga yung trend. So ang nangyayari ito, pag kunti ang trend mo, malalayo yung agwat. Yung trend na mga So, sabi pa ni Cabrera, pipilitin lang maibalik bukas sa normal ang biyahe ng mga tren dyan sa LRT. Bukas, okay na rin yan. At least we have itong the whole day na inaayos ngayon. Unless we have yung the whole night naman para ayusin ko lahat. Para bukas, kung sakaling hindi ko matapos ngayon, tingin ko kami ng paumanin sa ating mga mananakay. Ang ating mga technician ngayon ay round the clock na inaayos yung problema. And we're hoping na within the day, maibalik ko natin ito sa normal na operational mode. And makakaasap ko pa yun na safe po yung ating system. Bagabat meron po tayong delay na nanararas. Si Atty. Hernando Cabrera, tagapagsalita ng LRTA, yan sa Metaf na yun. Dalawa sa mga sugatan sa pagsabog sa Taguig kagabi na nananatiling critical. Kasama natin sa balitas, may report si Joyce Ado. Joyce, radyo mo. Nananatili sa intensive care unit ng Taguig Pateros District Hospital ang dalawa sa siyam na mga matinding na sugatan sa pagsabog kagabi sa 10th Avenue, Barangay North Signal, Taguig City. Sa Ricardo Ampel at isa pang biktima inailan ko sa ngayon dahil sa matinding pinamang sugat sa pagsabog ng granada. Ang mga biktima ay nadamay lamang sa away ni kinasasangkutaan ng pangunahing suspect na si Lester Saga. Iniimbestigahan naman ng Taguig Police kung paano na ipuslit ang granada sa harap ng umiiral na election gun ban. Kasama mo sa Southern Metro Manila para sa DZXL 558, Joyce Adra, Tatak RMN. 10 Police Community Precinct Commander ng MPD, Manila Police District, ang pinasisibak sa pwesto ni Manila Mayor Joseph Estrada. Batay sa memorandum order ni Estrada kay Police Chief Superintendent Isagani Gianabe Jr. na may petsang October 9. Kahapon, 2013, inatasan nito ang MPD Director na ipatupad ang one strike and no take policy kaunay sa mga naiulat na illegal gambling sa mga areas of responsibility ng mga sumusunod na police station commanders. Police Chief Inspector Magno Galyaro ng Don Bosco PCP, Police Inspector Edward Samonte ng Gagarangin PCP, Regio Police Rexon Layog ng Delpan PCP, Police Chief Inspector Johnny Garpas ng Asuncion PCP, Police Senior Inspector Robinson Maranon ng Barbosa PCP, Police Chief Inspector Efren Pangan ng Alvarez PCP, Police Inspector Ronaldo Santiago ng Blumentritt PCP. Ganon din si Police Inspector Senior Inspector Patrick De Leon ng San Andres PCP, Police Inspector Leonardo de Guzman ng Zamora PCP. At ganon din, ang panghuli ay si Police Chief Inspector Louis Guisik ng San Nicolas San Nicolas PCP. Yung mga Police Community Precinct PCP nasisibak. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Matapos ay kumalat ang video sa internet ng training ni World Boxing Champion Manny Pacquiao. Isasara na simula ngayong araw ang Wild Card Gym sa General Santos City. Nagalit daw yung head assistant coach si Buboy Fernandez sa paglabas ng video ni Pacman. Kaya agad niyang ipinagutos na ipasara ang gym sa mga hindi miyembro ng Team Pacquiao. Miyembro rin ng Team Pacquiao naglabas nun. Pinagbabawal rin ang pagpasok ng kamera sa third floor ng gym kung saan ginagawa ni Manny Pacquiao ang kanyang sparring session.
kasama si Ghanaian boxer Frederick Lawson at Marlon Alta. Unang sinabi ni Fernandez na tuwing Martes, Huwebes at Sabado ang sparring session ni Manny Pacman Pacquiao. DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Hi! Hello! Magandang tanghali, beautiful Philippine people! It's me, Loli! Hi! Hello, Matapos aminin ng NBA, Houston Rockets heartthrob na si Chandler Parsons na naka-dinner date nito ang Filipina singer-actress na si Casey Concepcion. Aba, usap-usapan naman ngayon, Piolo. Usap-usapan naman ngayon ang biglang pag-upload ng actress ng photo kasama si Parsons. Hindi si Sunny Parsons, ha? Yung si Kwan, Houston Rockets na Parsons. At walang pardon yan, ha? Talagang, buong-buo, walang party-party son sa kanyang Instagram account. Makikita sa photo na komportable ang dalawa sa isa't isa. Say mo, Pio, kung saan kasama nila ang ilang kaibigan ng actress at ang two half-sisters nito na si Gary Concepcion at Chloe Scarney. Oh, birang sweet-sweet nga, no? Kang bagay. Aso ang tangkad-tangkad ng lalaki. Ang taas ng rocket na rocket ang taas. Delikado yan, di ba yung rocket? Lumilipad yan pa itaas. Grabe pag sumabog yung rocket. Kahapon nang kumpirmahan ni Parsons na nakilala nito si Casey dahil sa kanilang common friend from abroad. Hindi naman nabanggit ni Parsons kung ano na ang kanilang level ngayon, ang estado ng kanilang espesyal na pag-dinner date at pagkakaibigan. Okay? Subalit sila ay masaya habang nandito pa at magkasama. At sigurado mamaya manonood si Casey ang laro nila. Ilang buwan na palang nagpapalitan ng mensahe sa Twitter ang dalawa, kung kaya't marami tuloy ang nagtatanong kung abay, level up na ba? Nag-level up na ang kanilang pagiging pagka-Twitter friends? Yan ang aabangan sa katapusan ng NBA preseason game. It's me, Loli! Paparapapa, Loli pa! Inggit, Loli! Hindi gasgas, hindi tumatras, medyo matulas. Ito Talagang pinalitan ng agas. Pinalitan ng machong-macho. Bang lalaking-lalaki tong si Kwan, ha? Si Chandler Parsons. Yan, nga, ang Kwan, ayos. Oo. Ito na, si PB. Hi, magandang tanghali mga kasama. Nako, kung sa atin ay nagkalat ang kamaltratuhang ginawa ng mga dalagita sa isang walang kamalay-malay na aso na inapak-apakan nila hanggang ito'y malagutan ng hiningad. Napanood mo ba yun kasamang mo? Hindi. Ay, yung aso ba yun? Aso ba yun o pusa? Oo, yung aso na Aso pala yun? inapak-apakan nila. Sa Pennsylvania naman, ang walang kamalay-malay namang pusa ay nabiktima ng spray paint. Uy. Hindi pa nahuli ang suspect, ngunit napag-alaman na Spray sprinayan niya ng bright orange ang pusa at dahilan ito para maapektuhan ang baga ng pusa hanggang ito'y mamatay na. Naman. Kahit mga siguro kasama. tao, isprayan mo ng ganyan, mamamatay rin siguro. Grabe. Hindi na lang sa mukha niya. Siguro gusto niya mag-iba yung kulay ng pusa. Oo nga. Ayon sa Executive Director ng Humane Society of Mercer County, nag-aalok sila ng $800 sa Yan. sino mang makakapagturo kung sino at nasaan ang suspect na Ay, iyon. nagtatago na. Parang si Miss Wari na yan. Tatago na rin. Yan. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sin Wonchong Sin Washer Phoebe Tatak Armen. Salamat ha, PB. Okay, Coconut Man.
Okay, Coconut Man. Ano man? Tanghali naman. Hanggang dito na lang man tayo. Grabe man. Paalala sa mga misis kapag medyo nararamdaman nyo lang, medyo nanlalamig na ho si Mister. Nawawala ng gana dahil siguro sa pagod, trabaho, biyahe, etc. Delikado yan. Huwag nang patagalin. Bigyan nyo agad mamaya ng Robas para manumbalik ang gana at siglaho nito. Nasa Mercury Drug lang yung Robas na yan. Pwede silang tawagan para sa dagdag impormasyon 0909-333-3333. Robas Dietary Supplement for Men. Astig ka. Available nationwide ho yan sa Watson's Generics Pharmacy, Generica, SM at Rustans. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balita ng Tatakaremen ang inyong napakinggan. DZXL 558. Oy, Cinderella palabas na sa Resorts World ha. Kung yung manood. Sa pangalan ni Buddy Oberas ngayong tanghali ho ng Webes na. Bilis ano? October 10, 2013. Bantayan ang Bantayo FW sa ilang saglit lamang. It's me, from the city of Zambo, Elucidas Primo Hermano. Grabe man. Weng de la Peña. Si Larry King, mamayang gabi may programa, di ba Larry? Larry. Alam mo, may tawag dyan. Ang mga hindi nakakarinig. Oo. May cancer. Larry, alas 7 programa mo, no? Alas 7 o alas 7:30? 7:30. Kagat sa dilim ang title. Mapapromote kasi. 7:30, trabaho ni Larry. Yan ang ayos. Sariling programa. Trabaho. 7:30 to 8. Yan. Na-promote ko na, ha? Weng de la Peña po ito. Nang bukas ng umaga, 7 o'clock. Po ay Tatak RMN. Napakabalita. Sumainyo ang natiniraw nito. Talpinan ng mga pinakahuli sa pinapalitan ng Maynila sa ating bansa at saan man dako ng mundo. Naglalagablab.